May hapon mga amigo, no? So, this video is all about reviews on GT Litematic 3000 series reel. Nabili ko siya nung dumating sa akin mga January siguro. So, from since then, ginamit ko siya. Hindi ko pa siya nabuksan. So, ngayon, buksan natin. Ito siya. Ito ang reel. Buksan natin kung ano nangyari kasi after napansin ko parang hindi na siya kahapon, parang rough na ang, hindi na siya smooth, at ngayon nga nakastuck na siya. Itong umaga tingnan ko nakastuck na siya, so possible meron yung mga bearings niya ay kinakalawang na. So i-open natin, tingnan natin kung saan bearing bumigay, tingnan natin kung ang mga bearings niya ay stainless steel or hindi. So tara, buksan natin mga amigo. Ito mga amigo, meron siyang o-ring na maliit. Yan. So ingat kayo, baka maputol. So meron siyang o-ring. See? Meron siyang o-ring. Ingatan nyo itong mga amigo, baka maputol. Tsaka bearing. Ito ang bearing niya. Maliit na bearing lang. Yun. Ito maliit na bearing lang. Clockwise ang pagbukas. Clockwise pala. Buksan na natin mga amigo. So isa sa problema sa mga reel na to ay ang mga bearing. So nabuksan na natin. So isa sa mga problema na nakita ko bakit hindi na siya nag-smooth is yung bearing niya. Hindi kasi siya stainless steel. Yung bearing niya, open bearing pa siya. Oh. Kita niyo, open bearing pa siya. Saka dito open bearing din siya. Yan. Kaya hindi okay pa naman ang bearing dito, pero dito siya sa main shaft bearing niya, yun kinalawang niya, pinasukan ng tubig. Kahit may rubber sealing pa siya, pinapasukan pa rin yun ng tubig. Kaya hindi na siya naging smooth. Tuloy natin. So ito ang mga bearings niya. Hindi siya hindi open bearing siya lahat. Bearing nga siya pero open bearing, hindi siya mga stainless steel. Kaya kadalasan ano ba to? Tigas na. Tigas na. Okay. So open bearing siya. See? Open bearing siya mga amigo, no? Open bearing ang ginamit nila. So mga bearing ang linagay nila pero open. So madali rin tong kalawangin kasi open bearing man. Ano siya? Tingnan natin dito yung mga bearing niya. Pinasok nga siya ng tubig. Tsaka dito, hindi nga siya kumalawang na. Ito ang bumigay. Ito ang bearing niya sa ilalim. Okay pa naman ang one-way bearing niya. One-way clutch bearing. Hindi naman kinalawang. Which is good. Ito lang mga bearing. Tsaka yung bumigay na rin yung tumigas na rin. So, tingnan natin kung meron tayong ipapalit nito.
So sa lahat ng bearing na nakuha ko sa Lightmatic, ito lang siguro ang close bearing sa pinakailalim niya dito sa brass, kasi may dalawang bearing siya dito sa ilalim tsaka sa babaw. Ito dito tsaka dito ang one way clutch bearing, tsaka dito open bearing na to. Ito lang siguro ang close bearing na nakita ko. Bearing. Overall, meron siyang 8 na bearing. Meron siyang bearing dito. Hindi lang natin tatanggalin. Tsaka meron siyang bearing 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bearing ang nakalagay sa kanya. So, 8 plus 1. According sa details niya, sa specs niya, 8 plus 1 bearing. Ito mga amigo. 8 plus 1 bearing. So, totoo siya. Pero, hindi lang siya stainless steel bearing. Yun lang ang disadvantage, na hindi lang siya stainless steel bearing. Well, kung sa price naman ang pagbabasihan natin mga amigo, no, mura siya. Nakuha ko siya sa ang price niya sa market around 2.5, pero nag-sale kasi yun. Na-check out ko siya ng 1.8, almost 1.8 or 1.8 lang siguro yun. Mura na siya, pero maganda ang rail. Na-try ko na siyang gamitin. Smooth siya, magaan. Hindi siya bulky gamitin kasi maliit lang. Solid naman yung body niya. Yun lang talaga sa mga bearings niya, dapat i-upgrade nyo. Palitan nyo kung meron kayong budget bumili ng bearing, pwede rin yung palitan, kasi sa mga reels, yung sa pang fishing reels, mga bearings lang talaga ang nagdadala ng smoothness sa kanila. So kung meron kayong malaking budget, bili kayo ng mga branded, yung mga Shimano, Daiwa, anong the best na branded sa inyo. Pero kung budget meal naman, pwede na rin to. Pero ingatan nyo lang na wag malublob sa tubig, dagat, kasi kakalawangin talaga. So yun lang mga amigo. Palitan natin ng reel, palitan natin ng mga bearings lahat. Meron pa naman tayong available dito natira. So palitan natin lahat at saka balik natin.
So yun ibalik na natin, pinalitan natin yung mga bearings niya, yung 4 na bearings, 1, 2, 3, 4 doon sa loob, 5 kasama yung clutch bearing, napalitan na natin. Advantage ng reel na to is yung mga screw niya ay stainless steel. So yun, parang okay yun sa reel, kasi pag hindi stainless steel yung screws ng mga reel, yun ang mahirap tanggalin, madaling kakalawangin, tsaka hindi ka madaling magbukas. Ito maganda sa GTEC Lightmatic is stainless yung screw niya, hindi kinakalawang. Dun lang sa ang disadvantage niya is dun lang talaga sa mga bearings niya. Most of the bearings na pinalitan ko is hindi siya close bearing, hindi din siya stainless steel kagaya nito, kinalawang lang. Ito, iwan ko kung stainless steel ba to, pero pinalitan ko na lang kasi open bearing siya. Pinalitan ko na lang din para isang palitan lang, isang bukas lang. So yun pinalitan ko, tsaka i-close na natin. Wala na siguro akong nakalimutan. Okay. So yun lang siya guys, ang reviews ko sa GTEC Lightmatic. Kung sa price, okay lang naman sa price. Sa quality ng reel, okay rin naman. Pero sa bearing, yun lang talaga. Sa budget, fair price, maganda naman siya. Yun lang hindi siya tumagal sa akin, mga 2 months lang siguro. January, first week sa January ko siguro, mga second week sa January ko siya nakuha. Tapos ginamit ko siya hanggang ngayon, February. So almost 1 month lang siya. Nabasya siya ng tubig, hindi naman nalublob. Hindi lang talaga maiwasan na pumapasok kahit may rubber sealant pa siya. Mga rubber, hindi talaga maiiwasan na pumapasok talaga yung mga tubig dagat sa reel nyo. Kaya yun lang ang masabi ko sa GTEC Lightmatic na reel. Okay rin naman siya, okay rin siya gamitin. So yun lang sa mga bearings niya, kailangan yung palitan. Kung palitan nyo ng stainless steel, maganda na siya, sulit na talaga sa price kung mapapalitan nyo. Smooth din naman siya gamitin. So yun lang, salamat mga amigo sa pag-follow and pag-subscribe sa ating channel. Till next time, till next vlog natin. God bless, thank you.